Kasalukuyan po, nandito po ako sa Padre Pio, Santo Tomas, Batangas. Yan, tingnan po natin ang itsura ng Padre Pio dito sa Pilipinas. Ang original pong simbahan ng Padre Pio ay matatagpuan sa San Giovanni, Rotonda, Italy. Ayan, pagmasdan po natin yung kabuuan ng kapaligiran dito sa simbahan ng Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Ayan. Alam niyo po ba na ang Padre Pio ay matatagpuan sa Barangay San Pedro in Santo Tomas, Batangas? Yan, nakikita niyo po ba? Yan po ang itsura ng Padre Pio. Ang Padre Pio po ay itinatag noong taong June 28, 2003. Ayan. Narito po kami at kami po ay sumimba ng aking family. Sakto rin po ang pagpapalabas ng video kong ito dahil po sa ngayon ay, kung hindi ako nagkakamali, ay Lunes Santo na. Makakapagbisita iglesia na po tayo. Ayan, pwede rin po tayo dito at napakaluwag at napakalawak. Ayan. Well, sino nga ba si Padre Pio? Siya po ay Italiano na naging pari at pinanganak sa Pietrelcina, Italy noong ika-25 ng Mayo sa taong 1887 or 1887. Ayan. Namatay po siya ng September 23, 1968. Ayan. Ayan, tingnan po natin ang itsura ng simbahan ng Padre Pio. Pinunan ko po muna at back po tayo sa topic. Nung mamatay po si Padre Pio, inilagak ang kanyang bangkay sa Our Lady of Grace, San Giovanni, Rotondo, Italy. Si Padre Pio ay kinilala bilang isang Saint Pio of Pietrelcina, isang pari o fraile, stigmatist at mistiko, venerated bilang santo ng simbahang Katoliko. Ayan. Sana po natatandaan nyo, ano po? Ayan. Pakita po natin muna ang view. Ayan. Si Padre Pio ay tinuguriang isang pari na Italiano at tinawag na mystic na monghe noong ika-20 siglo sa loob ng 50 taon simula ng taong 1918 hanggang 1968. Sa mga taon ding yan, siya ay sinasabing may stigmata o mga sugat ni Jesus Cristo sa kanyang kamay, paa at tagiran. Kung kaya siya ay kinilala bilang unang pari na may stigmata sa kasaysayan ng simbahan. At pamaya-maya ay pupunta po tayo sa baba habang nagbibigay po ako ng kaunti talambuhay ni Padre Pio. Babab po muna tayo. Lumitaw sa kanya ang stigmata sa loob ng 50 taon. Ano ba ang stigmata? Sa unang paglitaw ng stigmata sa kanya ay nakita sa kanyang katawan may mark at sakit at dumudugo at dumadaloy na katatagpuan na naaayon sa krus o sugat ng ating Panginoong Jesus Cristo. Ito ay naging pangkaraniwan sa kanya sa loob ng 5 taon habang siya ay nabubuhay. Ayan, ang ganda rin dito. Hanggang sa katapusan ng kanyang buhay o hininga, ang dugo ay dumadaloy mula sa stigmata, smelled ng bulaklak o pabangong humahalimuyak.
Iyan ang di pangkaraniwang bagay ang tinutukoy ang amoy ng dakilang kabanalan. Ayan po. Ayan. Pamaya-maya po ay siguro dadako po tayo dito sa pababa. Tinignan ko lang ng konti, binigyan ko lang ng kaunting footage para maging pamilyar din po kayo dito sa simbahan ng Padre Pio sa Pilipinas. At ito po ay talaga naman pong dinadayo. Ayan. Ayan, libot-libot lang po tayo. Ayan, pasok po tayo dito. Ayan, pasok paturo po. Pumasok muna tayo hanggang doon. Yan later, pagbaba po tayo hanggang sa babaan. In the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is Yan, baba na po tayo. forever and ever. Siguro tatapusin ko na rin po ang video ito at ang aking maikling kwento. Sa mga nakapanood po ng video, samantalahin po natin na iparamdam sa ating mga magulang ang pagpapahalaga hanggat tayo ay nabubuhay. Yan si Padre Pio. Sana po ay maipakita po natin o maiparamdam po o nating lahat ang ating pagmamahal sa ating tatay o inay. Sila ang una nating naging kaibigan gaya ng ating Panginoon o Amang nasa langit, si Jesus Cristo at ng ating ina na si Mama Mary. Ayan, libot-libot po tayo. Ayan, itutok po natin sa imahe ng ating Panginoon. Ito po yung last word ni Padre Pio bago siya malagutan ng hininga. Ilang beses niyang inulit ang Jesus at Mary. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa inyong panonood. Till here and thanks for watching.